So, ang pag-usapan natin sa lesson ngayon is iti-treat mo ba ang employee mo as a friend or iti-treat mo siya as an employee talaga na ikaw talaga yung boss? So, ang sagot ko dito is iti-treat mo siya as a friend pero yung responsibilities kapag magbibigay ka ng mga task as a boss. Ang sinasabi ko dito sa iti-treat mo siya as a friend, syempre, magiging open ka sa kanila for recommendations, meron silang other issues at mga problems about dun sa work. Pwede mo silang kausapin if okay lang ba sila, if meron bang problema, at etc. Para mas maging open naman yung inyong employee sa inyo at para malaman mo rin yung mga pagkakamali mo or yung mga kailangan gawin. Pero syempre, hindi porket treat mo siya as a friend is as a friend na rin yung trato niya sa'yo. Itatrato ka niya ka pa rin as a boss. Pero syempre, mag-implement ka sa kanya ng mga medyo strict na mga guidelines, etc. Like, sabihin natin no work, no pay, yung ginawa mo, or etc. Pero syempre, kailangan mo pa rin marinig yung kanilang side sa work if meron silang problem or may mental health issues or etc. para matulungan mo sila at para mas maging open naman yung empleyado nyo sa inyo. Pero syempre, kapag mag-i-implement ka ng mga rules, so dapat medyo maging stricto ka rin at medyo bossy ka naman sa kanila pag magbibigay kayo ng mga deadlines sa mga project at sa mga works na binibigay mo sa kanila. So, ganun mo sila i-treat. Kasi meron akong empleyado, naging long-term employee ko talaga siya dahil trinit ko lang siya as a friend / boss. For short, is nagiging open ako, nag-uusap kami about doon sa ano ba na yan, sa mga past niya, etc. If meron ba siya mga problema, in-open niya sa akin, etc. Kung hingi siya ng mga business advice or personal advice or life advice, bibigyan ko rin siya. So, hindi naman ako yung strict na boss na kailangan ganyan, bago kami pag-usap, baka tanggalin kita. Hindi naman ako ganun. Kaya buti na lang, yung ginawa ko yun is naging long-term siya. Meron naman akong time na ginawa ko is naging strict talaga ako, hindi ako nakipagkaibigan, na literal na parang boss lang talaga ako ng isang company. Tapos, wala pang mga 2 buwan, wala na rin siya sa akin dahil parang na-attitude daw siya sa akin, etc. Kaya ayun, alam ko na mas effective talaga yung medyo open ka na parang ano lang yan, parang masarap pumasok sa eskwelahan if yung mga teachers mo or yung mga prof mo is mga ka-vibes mo rin at kaibigan mo rin sila at hindi sila yung mga parang terror na teacher. Siyempre, kapag terror yan, mawawalan ka ng gana pumasok. Ganon rin dito sa pag-hire ng employee. Dapat hindi ka masyadong strict sa kanila. You must be strict pero you cannot be super strict sa kanila. Dapat maging open ka rin sa kanila, etc. So, paano ang gagawin kapag yung empleyado mo is tinanong ano ba ang name ng company kapag i-hire mo na sila? So, ayun yung pag-usapan natin sa next lesson.